Si Uno ay isang mapagmahal na anak sa kanyang magulang. Mabait at responsableng anak si Uno, lalo pat siya ang panganay sa kanyang mga kapatid. Dahil siya ay magkakolehiyo na, ay pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. 5 silang miyembro ng pamilya. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para mabayaran ang tuition fee sa papasukan niyang unibersidad. Kung kaya't, dumidiskarte siya bilang serbidor at kargador sa mga pinapasukan niyang trabaho. Kahit mahirap ay nagsusumikap siya, lalo pat marami siyang pangarap sa buhay. Tuwing umaga ay maaga siyang gumigising. Siya ang naghahanda ng almusal sa kanilang magkakapatid at mag-aayos sa mga ito sa pagpasok sa eskwelahan. Pagkatapos ay papasok na siya bilang serbidor sa karinderyang pinapasukan niya. Marami ang customer na pabalik-balik sa karinderya para bumili ng ulam, kung kaya't abala siya lagi sa kanyang trabaho. Nakakapagod ang trabaho ngayon, lalo pat siya na nga ang serbidor, siya pang tagahugas ng pinggan. Pagpatak ng 1:00 ay papasok na siya sa eskwela. Pagod man, ay sinisikap niyang makinig sa klase. Gusto niyang makapasa sa mga klase niya upang maging scholar siya at para kahit papano ay matulungan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos pumasok sa eskwela, ay didiretso naman siya sa palengke para maging kargador ng mga gulay at prutas na ihahatid sa mga tindahan. Kahit pa mabibigat ang mga kinakarga niyang gulay at prutas na ihahatid sa mga tindahan, ay kinakaya niya para sa pamilya niya. Tuwing makakadana siya ng paghihirap, ay iniisip niya na lamang ang pamilya niya upang malagpasan ang problema ngayon. Ngunit dumating ang pandemya. Lalong nahirapan si Uno sa sitwasyon niya. Nagsara ang pinagtatrabahuhan niyang karinderya. Nagbawas na rin ang mga kargador ang amo niya dahil marami na rin naluging tindahan sa palengke dahil sa pandemya. Nawala ng trabaho ang mga magulang ni Uno at hirap ang mga taong maghanap ng bagong trabaho. Mahirap ang sitwasyon para kay Uno. Dahil walang trabaho ang magulang ni Uno, nangungutang na lamang sila sa mga kakilala para may pangkain. Dahil naging online class ng pag-aaral ng mga estudyante, ay lalong nahirapan si Uno sa pag-aaral, lalo pat wala naman siyang gadgets na gagamitin at pang-load para sa online class. Nanghihiram lamang siya ng pera sa mga kamag-anak para makabili ng second-hand na cellphone na gagamitin sa online class. Hindi maging madali ang buhay ng pamilya ni Uno sa gitna ng pandemya. Pero kahit ganun, ay hindi sumuko si Uno. Napag-isipan ni Uno na kinakailangan niyang gumawa ng paraan upang makatulong siya kahit papano sa kanyang mga magulang. Dahil habang tumatagal, pamahalang gastusin sa pang-araw-araw at kailangan din niyang mag-ipon para sa kakailanganin niyang pang-online class. Naisip niyang magtrabaho as a working student bilang isang barista sa cafe na irekomenda ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho din doon. Sa unang araw niya bilang barista, ay madali naman siyang nakasabay sa mga gawain. Ngunit habang tumatagal, nahihirapan na siya sapagkat nagtatrabaho at isinasabay pa rin ang pag-aaral tuwing gabi. Nahihirapan siya sapagkat ginagawa niyang umaga ang gabi at dahil doon, wala nang naging matinong tulog si Uno. Kahit pa naging ganito ang kinakaharap niya, lagi niyang sinasabihan ang kanyang sarili. Kaya ko to. Malalagpasan ko din to. Ito ang mga katagang sinasabi niya upang lakasan ang loob sa anumang sitwasyong kinakaharap niya. Naghahanap rin siya ng iba't ibang racket upang kumita ng extra para sa sarili. Kaya't umuuwi siyang pagod na pagod. Siya pa ang maghahain ng pagkain para sa mga pamilya sa kanyang pagdating. Bata pa ang kanyang mga kapatid, kung kaya't siya pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pasensya ka na anak, dahil wala kaming trabaho. Ikaw pa ang nagtatrabaho para sa amin. Ani ng ina ni Uno. Ngumiti lamang si Uno. Maswerte rin po akong kayo ang aking naging nanay. Ani ni Uno. Pagkatapos natin kumain, magpahinga ka na. Ako nang maghuhugas ng mga pinggan. Pagkatapos kumain ni Uno, ay hindi muna siya natulog. Bagkus ay tinapos niya ang mga gawain at assignment
na pinapagawa ng kanyang mga teachers. Madaling araw na siyang natapos dahil natambakan siya ng mga gawain. Hindi kasi madali ang sitwasyon niyang pinagsasabay-sabay ang trabaho at pag-aaral. Pero porsigido siyang makapagtapos. Ginagawa niyang inspirasyon ng kanyang pamilya. Maya-maya ay napadungaw siya sa bintana. Tinitigan ang mga bituin sa kalangitan at hinintay niyang dalawin siya ng antok. "Kuya, bakit gising ka pa?" Napatingin si Uno sa nakababatang kapatid. "Hindi kasi ako makatulog." "Matulog ka na. Bawal magpuyat," sabi ng nanay. Ngumiti lang si Uno. "Matutulog na rin ako. Matulog ka na." "Sige po. Matulog ka na rin kuya." Ani nito at bumalik na rin sa pagtulog. Hindi alam ni Uno kung bakit nagsituluan ang mga luha niya. Pinunasan niya ito pero hindi pa rin tumigil ito sa pagtulog. Siguro dahil sa sobrang daming problema ang kinakaharap niya, kaya siya napaluha. Nagdasal siya sa Diyos. Ito ang unang beses na nagdasal siya. Sa unang pagkakataon, ay naniwala siya na may Diyos at tutulungan siya nito. Naniwala siya na gagabayan siya ng Diyos sa landas na kanyang tatahakin. Habang nasa kalagitnaan ng trabaho, may napansin si Uno na kahina-hinalang lalaki. Purong itim ang suot nito at kanina pa ito nakaupo sa upuan pero hindi man lang umu-order ng kahit ano. Napansin niyang palinga-linga ito at tila ba nagmamasid sa paligid. Hanggang sa nakita niyang may inilabas ito sa kanyang bulsa at nakita ni Uno na baril yun. "Hold up to! Dumapa kayong lahat!" Sigaw ng lalaki. Nakaramdam ng takot si Uno lalo pat may dalang barilang magnanakaw. Pero sa isip-isip niya, ay hindi niya pwedeng hayaan na manakawan ang pinagtatrabuhan niyang cafe. Kaya't natatakot man, ay nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit siya sa magnanakaw at sinubukang agawin ang hawak nitong baril. "Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay?" Sigaw ng magnanakaw habang nakikipag-agawan pa rin sa baril. "Bitiwan mo ako kundi babariling kita." Sigaw muli nito. "Hindi ko hahayaang manakawan mo kami." Sigaw ni Uno. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga putok ng baril at kasabay noon ang pagbagsak ni Uno. Nagsitilian ang lahat nang humandusay sa sahig si Uno. Nagkalat ang dugo sa sahig. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ng isang babae. Napatingin si Uno sa kanyang sikmura. Natamaan siya ng bala sa tiyan at tuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula dito. Wala na siyang ibang narinig kundi ang unti-unting pagbagal ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam ni Uno ay nananaginip siya. Hinihiling niya na sana ay hindi totoo ang lahat ng ito. "Mamamatay na ba ako?" Ani Uno sa kanyang isip. "Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap. Pakiusap, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Marami pa akong gustong gawin, pakiusap." Ani ni Uno sa kanyang isip. At doon, nawalan siya ng malay. Nagising lamang siya sa ingay ng paligid. Sobrang sakit ng buo niyang katawan. Inilibot niya ang kanyang mata at nakita niyang umiiyak sa kanyang tabi ang kanyang ina. "Uno! Uno, salamat naman at nagising ka na." Lumuluhang sabi nito at niyakap siya. Naalala ni Uno ang nangyari. "Salamat at nagising ka na. Ilang araw na ako nag-aalala na baka hindi ka na magising." Lumuluhang sabi ng kanyang ina. "Bakit po, Nay? Ilang araw na po akong walang malay?" Tanong ni Uno. "1 linggo na wala kang malay simula nung nabaril ka." Sagot nito. Naisip agad ni Uno ang gastusin sa ospital. Alam niyang marami ng bayarin sa bahay, kaya hindi niya maatim na makadagdag pa sa problema. "Umalis na po tayo dito, Nay. Mais na po ako." Sinubukan niyang tumayo, pero nagulat siya nang makitang wala na ang kanan niyang paa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hinihiling niya na sana ay hindi totoo ang nakikita niya at isa lamang itong panaginip. "Nasaan ang paa ko, Inay? Anong nangyari sa paa ko?" Naluluhang tanong ni Uno. "Kumalbang ka, Uno. Kinailangan nilang tanggalin ang paa mo, kundi kakalat ang tetano sa buong katawan mo." Luyan ang naluha si Uno. Hindi niya kayang mawala ng paa. Paano na siya makakatulong sa pamilya niya kung may kapansanan na siya?
Inisip niyang magiging pabigat na lamang siya sa pamilya. Marami na nga silang problema. Dumagdag pa siya. Paano na to, Nay? Hindi ko na kayo matutulungan ni tatay. Magiging pabigat na lang ako sa inyo. Lumuluha ang sambit ni Uno. Niyakap siya ng kanyang ina. Huwag mo sabihin niya, anak. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin. Nandito lang kaming pamilya mo. Tatagan mo ang loob mo. Hindi pa rin mapigilan ni Uno ang mapaluha. May kapansanan na siya. Hindi niya alam kung kaya pa niyang ipagpatuloy sa buhay. Hindi niya alam ang gagawin. Ilang linggo rin nagpapagaling si Uno sa ospital. Dahil wala na ang kanang paa, ay sinanay ni Uno na maglakad ng may saklay. Malaki ang babayaran nila sa ospital dahil inoperahan pa siya. Mahigit 50,000 ang babayaran nila sa ospital. Hindi alam ng magulang niya kung saan sila kukuha ng ganun kalaking halaga. Lalo pat walang trabaho ang mga ito. Tinulungan naman sila ng mga kamag-anak at kakilala, pero hindi iyon sapat. Kaya napagdesisyonan ng mga ito na mangutang na lamang sa bangko para makalabas na ng ospital si Uno. Pagka-uwi nila ng bahay, ay sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Kuya, na-miss kita! Ani ng kapatid ni Uno. Hindi naman makangiti si Uno dahil sa nangyari sa kanya. At sa tingin niya ay hindi na siya makakangiti pang muli dahil sa kalagayan niya. Dahil sa kapansanan, hindi na siya pinapakilos ng kanyang mga magulang. Magdamag lamang siyang nakaupo at nanonood ng TV kasamang mga kapatid. Hindi sanay si Uno na walang ginagawa, kung kaya't sinubukan niyang magwalis. Hirap na hirap siya, lalo pat hindi siya magkanda-ugaga sa paghawak ng saklay at ng walis. At sa huli, ay natumba na lamang siya. Nilapitan siya ng kanyang ina. Ayos ka lang ba, Uno? Nag-aalalang tanong nito. Napatingin si Uno sa kanyang putol na paa. Magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman niya. Wala na akong silbi, Nay. Dahil sa kapansanang ito, wala na akong silbi. Magiging pabigat na lang ako sa inyo ni tatay. Sigaw ni Uno. Umiling-iling ang ina ni Uno. Huwag mong sabihin niya, anak. Hindi ka pabigat sa amin. Hindi, Nay. Wala akong kwenta. Dahil may kapansanan na ako, hindi ko na kayo matutulungan ni tatay. Wala na akong silbi. Wala na akong kwenta. Pabigat na lang ako sa inyo ni tatay. Hindi ko na alam kung kaya pang magpatuloy sa buhay. Wala na akong kayang gawin. Pagwawalis na nga lang, hindi ko pa magawa. Kaya, Nay, sabihin mo sa akin, bakit kailangan ko pang mabuhay? Sigaw muli ni Uno. Huwag mong sabihin yan, anak. May kaya ka pang gawin. Alam kong may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito sa'yo. Ani ng ina ni Uno. Napaluha si Uno. Diyos? Nagpapatawa ba kayo, Nay? Kung may Diyos, hindi niya hahayaang mangyari sa akin to. Kung totoo ang Diyos, hindi sana tayo naghihirap ngayon. Hindi totoo ang Diyos na sinasabi mo, Nay. Kahit ilang beses akong magdasal sa Kanya, mas lalo pang dumami yung problema ko. Sigaw ni Uno. Sinubukan niyang tumayo at lumayo sa kanyang ina. Patuloy ang pagtulo ng luha ni Uno. Kino-question niya kung totoo nga bang talaga ang Diyos. Dahil kung totoo ito, ay hindi nito hahayaang maputol ang kanyang paa. Isang araw, may dumating na mga ahente ng bangko. Overdue na daw ang utang ng kanyang mga magulang sa bangko, kung kaya't kukunin ng mga ito ang ari-arian nila, pati na rin ang kanilang bahay. Dahil walang perang pambayad, pinaalis sila sa tinitirhan nila. Kung saan-saan sila nakituloy, pero hindi kaya ng mga kamag-anak nila na tanggapin silang buong pamilya, kaya't nagkahiwalay silang lahat. Walang gustong kumupkop kay Uno, kaya napilitan siyang tumira sa lansangan. Napilitan siyang mamalimos sa kalye para may pangkain. Dahil malayo na ang kanyang pamilya, kung nasaan siya, ay hindi siya makahingi ng tulong. Tanging ang saklay lang ang dala niya. Minsan, ay nagkakakal na lang siya ng pagkain sa basura. Nakikipag-agawan pa siya sa aso ng pagkain para lamang may pantawid gutom. Dinanas ni Uno ang lahat ng hirap. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa siya sa buhay. Iniisip niyang wala na rin naman siyang silbi, kaya mas mabuti pang mawala na lamang siya. Ilang beses niyang sinubukang magpatiwakal, pero lagi siyang bigo, na tila ba may puwersa,
na laging pumipigil sa kanya. Hindi na alam ni Uno ang gagawin. Sawang-sawa na siya sa kanyang buhay. Wala na siyang makitang dahilan para magpatuloy. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay may isang taong nagbigay ng pag-asa kay Uno. Tinulungan siya nitong magpatuloy sa buhay. Isa itong kawani ng simbahan at relihiyoso, ang lalaking nakilala ni Uno. Ang pangalan nito ay Angelito. Bagay na bagay sa personalidad nito. Tila isang anghel si Angelito kay Uno. Ito ang tumulong sa kanya upang bumangon muli. Ipinakilala siya nito sa Diyos. Sinabi ni Angelito sa kanya na totoo ang Diyos at lahat ay may dahilan kung bakit nangyari kay Uno ang paghihirap na dinanas niya. Noong una ay ayaw tanggapin ni Uno ang Diyos. Ayaw niyang maniwala dito sapagkat ito ang sinisisi niya sa lahat ng mga dinanas niya. Pero kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ang Diyos. Naipagtanto niya na may dahilan ang lahat ng nangyari sa kanya. Napagtanto niya na ang pagsubok lamang na iyon ng Diyos para sa kanya. At gumamit ang Diyos ng isang tao na tutulong sa kanya. Ngayon ay kontento na si Uno sa kanyang buhay. Dahil sa tulong ni Angelito, nagkaroon siya ng isang maliit na negosyo. Nakapagpatayo siya ng bahay sa sarili niyang kita. Nakapagtapos din siya ng pag-aaral. At nagpasalamat siya sa Diyos at kay Angelito. Dahil sa kabila ng paghihirap na dinanas niya, gumamit ang Diyos ng isang tao para matulungan siya at makabangon muli. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Madami man tayong problemang kinakaharap, huwag tayong sumuko. At huwag nating kalimutan na nandiyan ang Diyos na sinusubok lamang tayo. At sa pagdating ng panahon, ay may malaking gantimpala tayong matatanggap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aming munting channel, mahal na ka-MP. Aasahan po namin kayong muli sa susunod naming upload.